One. Iyak na naman ang tuwad kong watching from Guam, sabi ni Yuki-san. Ano naman title natin? Okay? Erich Tulfo or Erich Sylvester. Kasali ba sa isabong? Okay. Bangag nagka-Alzheimer na ayon kay Chavit Singson. Mga kababayan, dahil mainit itong issue sa isabong, yung mga nagurgur di umano, according dun sa mga nag-whistleblower, mga kababayan, tanongin natin di ba, si Erwin Tulfo, si Erich Sylvester. Oh my God, pumayat na talaga alindugo. Nakatama yung shape ng face ko. Hindi na siya tamulmol. Okay, hindi na siya tamulmol. Natumutulis na. Okay, pero ito sa seryosong natin. Hi, Glessy Katoliko. Di ba nakita nga yung picture ni Erwin Tulfo at nung alias Brown together with Chavit Singson. So si Chavit Singson, inexplika na niya na, naimbitahan na siya sa dinner at talagang minsan, ang dami nagpapapicture sa kanya at hindi niya alam kung sino yung mga taong nagpapapicture sa kanya. Minsan nga daw, sinabihan daw siya ng kaibigan niya, yung nagpapicture sa'yo, drug lord yun eh. Ganyan-ganyan. Okay, yung kay Erich Sylvester naman, I don't know kung nagpaliwanag na ba siya, pero ang question dito, mga palangga, alam naman natin na si Erich Sylvester ay magnanakaw ng identity. In-expose na natin yan na mayroon siyang kaso dito sa Amerika at binawian nga siya ng citizenship. Di ba? Pinaliwanag na natin yan. Dahil mismo, hindi siya na-confirm bilang isang DSWD secretary back in 2022 dahil sa issue na yan. Hindi yan na-confirm ang lolo mo. At kilala si Erwin Tulfo na mandorobo ng US passport. 'Di ba? Mandorobo o magnanakaw. Sabi ni VH, Marika, grabe ang ganda mo today. Kapag sagana ka sa lab, talagang gaganda ka. 'Di ba? Kumukuti-kutitap ang iyong alindog kapag sagana ka sa lahat. Diyosa daw ako today. Diba? Syempre, lakas maka-Diyosa at lumiliit na rin natin yung braso. Naku, kasi hanggang throwback na lang ako. Kailangan mapanindigan ko yung mga throwback pictures natin. Okay. So, alam nyo na kung anong reputation ng mga Tulfo. Alam mo na kung anong reputation ni Erich Sylvester. Nagalit, gustong manakit dahil sa antipara ko. Na gusto niya ipabenta yung antipara ko daw para makatulong sa bayan. Diyos ko po. Pero yung nabili niyang bahay dito sa California na cold cash, ayaw niyang ibenta para sa taong bayan. Pero ngayon, tatanong lang natin si Erich Sylvester. 'Di ba? Dahil wala pa siya paliwanag, I don't know, hindi ko pa alam. Ano daw? Baka may disability pension pa yan si Erich. Paano kaya ma-report yan? Sabi ni Euclid. Dito sa Amerika. Okay. Ngayon, ikaw Erich Sylvester, dahil may dumating sa atin na information mula sa Puting Ahas na kumita ka sa isabong. Okay? Ngayon, paano mo i-deny yan? Kumita ka di umano sa isabong at allegedly 7% ang iyong share ay yung binakas. Kasi pala, yung sabong pala palangga. Kasi nga, hindi naman ako nagsasabong. 'Di ba kapag may mga pasabog na ganyan, ang ginagawa pala dyan sa isabong na yan, parang magbabakas ka o invest, sa para social or sa legal na, sa corporate, terminology, mag-i-invest ka. Pero sa atin, sa sariling kanto natin, magbabakas ka, di ba? Babakas ako dyan. Paano bang terminology natin dyan sa mga sabong-sabong na yan? So, bakas ako dyan ng 10, ganyan. So, napag-alaman natin, ayon sa ating source, kaya dapat magpaliwanag si Erich Sylvester, ano ang kinalaman niya sa isabong? Dahil ayon sa ating source, mayroon siyang more or less 7% na ininvest dyan sa isabong na yan. Bakit kasama si Brown? Okay? Hindi naman natin sinasabing kasama siya sa paggurgur doon, pero para fair, dahil even si Miss Gretchen Barreto, 'di ba, in the past few days ay sinasabi ng DOJ
na sinasabi na suspect na siya kaagad. Although hindi naman sinabi ng alias Totoy na nakita niya mismo sila Greta na gumurgur or whatever, yun basta sinasabi niya lang, sabi ko nga, ano tawag dito? Guilt by association ang ginamit sa kanya na dahil kaibigan siya ni Atong o business partner siya o whatever, suspect na kagad siya. So kung ganito yung approach kay Lagreta, dapat ganun din yung magiging approach dito kay Erich Sylvester. Mamaya, may mga pangalan pa tayo. Ito yung sinasabi na natin sa DOJ. Tinutulungan natin ang mga jutang ginimis, ikaw, Remulla, tinutulungan kita. Ito mga pangalan. Kulang pa nga ito. Kulang pa ito. So, ayon sa Puting Ahas, ay may investment din etong at under siya ng Alpha Investors. Kasi may mga ano pala yan, may mga level pala yan. Alpha A, Alpha B, Alpha Omega, whatever, di ba? So, napag-alaman natin na may 7%, more or less, hindi accurate ba? Di umano, yes, VH. Oh yeah, thank you. Na meron siya talagang na-invest at kumita ng milyones itong si Erwin Tulfo or si Erich Sylvester na magnanakaw ng identity dito sa Amerika at nagbenepisyo sa US taxpayers sa kanyang pandorobo. So ang tanong natin kay Tulfo at kay Torre at sino pang mga hinayupak na ng mga ahensya ng gobyernong bangag, kung gusto nyo talagang tukuyin kung sino-sino yung mga suspect para fair, ipatawag si Erwin Tulfo. Okay? Dahil di umano, kumita din siya ng milyon-milyon dito sa Isabong. At kasama niya nga sa picture si Brown. Hindi natin alam. Maglalaro yung isipan natin dahil kasama niya yung sangkot din dito sa mga gurguran daw dito sa sa Isabong na ito. Baka mamaya kung malaman natin pagdating ng investigation, baka si Erich Sylvester ay may itinulak na sa bungero or something like that. To be fair. 'Di ba? Ano sa tingin nyo? Dapat bang ipatawag itong si Erich Sylvester? At ngayon kasi dinidiin nila si Atong Ang dahil siya naman talagang prominent dyan sa Isabong na yan. So ako, di ba, kung may kinalaman siya at siya ang promotor niyan ng mga gurgura na yan, based dun sa mga whistleblower na yan, lahat fair investigation. Kasi I believe kinasuhan na rin naman na yung mga ano na ito, mga whistleblowers na ito. Tapos ang lumabas pa ng mga pangalan, ito Remulla na dapat mo rin tong imbestigahan. Na may mga na pumusta, tama ba yan? Pumusta or na nag-invest diyan sa Isabong. Ang pangalang Atayde. Okay? Yung Atayde, okay, dapat kasama din yan sa imbestigahan. Hindi dahil sila ay gumurgur, kundi sila dapat ay imbestigahan kung ano yung kanilang participation. Okay? 'Di ba una si Erwin Tulfo, Atayde, next yung Eric De La Rosa. Okay? Atayde Art, Eric De La Rosa, Joseph Lumbad, and the mayor ng Chaong Quezon, si RG Mea. So etong mga taong ito ay di umano ay naging part nitong Isabong na ito. Naging part, naging investors or whatever, same as Gretchen Barreto, na siya ay investors. Inamin naman yan. At saka kitang-kita naman natin yan, even before na she was really active. At sinabi niya ng kanyang abogado na yes, she's one of the investors. So, according sa ating Puting Ahas, bakit ito mga ito hindi lumalabas yung pangalan? Bakit si Greta lang? Dahil siya ba ay Diyos sa katulad ko? Di ba? Kailangan pumantay tayo kay Lagreta. Oh my God. Di ba? Ibig sabihin, dahil si Lagreta ba ay artista? Siya lang ang dinidiin na, siya lang ang well, actually, inakusahan siya nitong alias Totoy na ito. And I hope talagang mapaila ng case itong, sa kanya. Although, wala namang personal knowledge itong alias Totoy na ito. So, ayan, ulit-ulitin natin.
ayon sa Puting Ahas na nag-invest din. Hindi ko sinabing gumurgor to ang mga taong ito. Nag-invest din itong si Eric Sylvester, si Atayde, si Eric De La Rosa, Joseph Lombad, and RJ Mea ng Chaong, Quezon. O yan, ipatawag nyo yan. Tinutulungan ko na kayo. Hindi na kayo mahirapan. Right? O anong gagawin natin dito ngayon, mga kababayan? Kasi, dinidiin ngayon, di ba, si Atong Ang ng mga whistleblowers at hindi natin alam, hanggat hindi natin naiimbestigahan yan kung ano talaga participation niya. Let's say, for example, later on, masukol si Atong na mapatunayan na siya nga talaga ay may kinalaman, Atong, bitbitin mo silang lahat. Hindi pwedeng ikaw lang ang managot. Dapat, baka nga si Remulla, bitbitin mo silang lahat. Ang lagay ba, ikaw lang. Di ba? Ang lagay ba, ikaw lang. Idamay mo na to lahat ng mga ito kung meron lang naman silang kinalaman. Kawawa ka naman kung ikaw lang ang DDN tapos meron palang mga special participation. Okay? So ito mga binanggit natin pangalan, hindi natin sinasabi dito na sila ay gumurgor. Ang sinasabi natin, according to our Puting Ahas, allegedly, ay sila ay mga investors o naging part ng isabong. Siyempre, lahat ng mga persons of interest, dahil nakita, lalo na si Erwin, more on si Erwin Tulfo, dahil nakita siya, nakasama itong si Brown, alias Brown, itong si Alan Bantiles, na, sinasabing, inuutusan ni Atong sa mga anomalya, At the same thing with Chavit Singson. Dapat lahat ay pantay-pantay. Sabi nga ni Pantilin, yes, damay-damay na lahat to. Yeah, damay-damay na lahat. Dahil, kung kayo ay ginigipit, o whoever, kasi naman, ginigipit kayo ng gobyernong bangag for whatever political reason, yes, Atong Ang, damay mo na lahat. Pero dapat mapanagot yung mga gumurgor dito sa mga missing sabongeros. Kasi yun yung highlight. Diba? Yun yung highlight sa missing sabongeros na talagang kawawa naman yung mga pamilya nila kahit naman nag-unsehan sila. Wala namang karapatan ng sino sa atin na gumurgor ng tao. Ang meron lang gumugurgor dyan yung bangag na administrasyon. Diba? Ginugurgor ang kinabukasan natin, kinabukasan ninyo. Ginugurgor, gustong gurgurin ang Pangulong Duterte doon sa loob ng detention. Now what? Anong mangyayari dito? Nakita ninyo yung interview ni Vice President Inday Sara na nagla-last will na ang ating Pangulong Duterte? Dahil kanino yan? Dahil yan sa mga bangag. Nagla-last will na ang Pangulong Duterte. Ano daw? Sabi ni VH, Marlica, grabe ang baha dito sa amin sa Las Piñas City hanggang Lignaw. Ano lang yun na nangyari ito? Habagat pa lang, wala na. O talaga? Oh my God. Naku, mag-ingat po kayo dyan. Meron bang ang gobyerno? Meron bang tulong ang gobyernong bangag? O wala pa rin? So ngayon, mga kababayan, okay, recently, ito si Chavit Singson, sinasabi niya sa kanyang interview sa Bilyonaryo na binibigyan na nung time ng eleksyon, pinapahiram niya ng eroplano, kapag may tumitira daw kay bangag, inaasikaso niya, yun na siyang humaharap. Then, sa mga probinsya, yung mga mayors, siya daw ang kumakausap para dito sa sa kay bangag. Tapos nung nanalo, nakalimutan na siya. Ganun talaga, Chavit. Diba? Hindi ka na nasana. Baka nabudol ka na dati. Nagpabudol ka na naman, sir. Sabi ni Eloy Macruz, naku, mag-ingat ka, Pretty Maharlika, at for sure, bigatin yung mga hari ng demonyong yan. No, wala naman tayong sinasabi na sila ay gumurgor. Ang sinasabi lang, investor sila. Di ba bongga yun pag investor ka? Di ba? Ang masabi ka lang, I'm one of the investors. That's so social. Di ba? That's so social. Yeah, Zara Lina, bangag is bangag. So yun nga yung revelation ni Chavit Singson na talagang walang utang na loob itong bangag na administrasyon na ito. Dahil, imagine mo, I just don't know kung ano yung deal nila, o anong nasabi ni Chavit.
Bakit hindi siya pinansin ng bangag na administrasyong ito? Di ba? Wala nang utang na loob. Yung kay Pangulong Duterte nga lang na pinalibing ang kanyang ama at talagang nagkaroon ng impluwensya ang Pangulong Duterte para sabi nga ni Pangulong Duterte nung time na yon para matapos na ang mga paghahati-hati ng dilawan-pulawan, ipalibing na ang dating Marcos Sr. Pero talagang wala talagang utang na loob si Lisa Tanas, si Bangag, si Tambaluslos, yung pamilyang mga inayupak na yan. Kaya naman, ang ginawa nila ay kinidnap ang Pangulong Duterte. Kanina, nakita ninyo yung ating, kahapon na pala kasi umaga na, no? Kahapon, yung vlog natin na binalikan natin a year ago, yung patungkol nga dito sa ICC. Diba? Na binoljak natin ang bangag na administrasyon, si Lisa Tanas, si Tambaluslos, na magkakasabwat sila lahat dyan sa ICC. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo yan Pinakita ko na nga yung mga information, hawak ko yung mga passport, business cards and everything. Lahat yan, sa lahat ng nakaka-follow sa akin, alam na alam nyo yan. Pero tignan nyo ang ginawa kay Pangulong Duterte. Yun na nga, pagtatraidor noon pa lang. Talagang likas na traidor itong gobyerno ni Bangag. Alright? Yes, Jasmine Marianito watching from Dubai. Dapat kulong na sa 2028 ang mga bangag na yan, sabi ni Henry J. Okay? Si Atayde, ang pang-congressman Atayde, yan yung dating ka-partner sa online games bago yung Bingo Plus. Sabi ni Rafael Bautista, talaga ba? Actually, hindi ko naman kilala yung mga personality ng mga ito, di ba? Tapos ngayon, nabanggit lang na nag-invest nga sila. Wala naman problema dun kung nag-invest ka, pero more on ito talagang itong si Erich Sylvester. 'Di ba? Kasi, nakita siya, nakasama nga itong alias Brown na ito. So, ano ngayon ang kanyang participation? Kaya para dapat maging patas yung DOJ na yan at ang gobyernong Bangag, dapat kasama sa investigation, lalo na yan si Erich Sylvester at yung iba pang mga nabanggit. Dahil hanggang ngayon, nagdurusa ang Pangulong Duterte hanggang sa, ito na nga, yung recent na interview ni Inday Sara, ang pinag-uusapan na ay kalungkutan dahil nga about dito sa cremation. Tama ba naman yon na nagbigay na ng huling habilin ang Pangulong Duterte? Na sinasabi niya kung saan siya mamatay, doon daw siya i-cremate. At kung mamatay siya sa Netherlands, so sa Netherlands siya. Di ba yun ang sinabi ni Inday Sara, na wag daw siya iuwi. Wag daw iuwi yung katawan niya sa Pilipinas. Ipa-cremate, di ba? At bibit-bitin na lang yung ashes niya, yung urn, di ba? Pagdating ng panahong yun. How sad na ang punot dulo ng lahat ng ito ay si Bangag, si Tamba at si Lisa Tanas at lahat ng kasabwat niya. Okay? Kaya anong sinasabi ni Inday dyan? Okay? Siya kasi hindi siya proclamation. Sabi niya, i-discuss na lang natin next time. Kasi nga, hindi daw siya proclamation. So, ano mangyayari ng mga kababayan? Di ba? Ang sabi nga ni Inday, ano daw pala yung mangyayari kung hindi niya susundin ang kanyang tatay? Eh, baka multuhin siya na. Di ba yun ang sabi niya? Nakakatawa pa nga siya So, gaano kalungkot, okay, sa ganitong klaseng, 80 is young. You know what? Ang 80 years old ay bata pa. Right now, yung pinakamatanda naming clients dito, pinakamatandang kliyente, 99 years old. And next year, mag-100 na. Yung aming kliyente, na 99 years old, ay nakakain pa niya ang lahat ng gusto niyang kainin. Although hindi na siya nakakalakad, di ba? Pero nag-wheelchair, yung kanyang mind at 99 ay intact pa. Intact pa. So, 80 years old is young. Para sa akin, na nasa business ng elderly clients, bata pa yung 80 years old. Bata pa yan. Maraming 80 years old na nakakalakad ng diretso, maayos. Pero ang nangyari kay Pangulong Duterte, syempre, talagang nakakaiyak, nakakalungkot dahil yung reason na yan kung bakit nag-deteriorate si Pangulong Duterte in more than 100 days na ikinulong siya ni Lisa Tanas, ni Bangag, yung mga inayupak na yan dyan, ng Tambaluslos, pinakidnap ni Torre, ni Remula, lahat sila magkakasabwat yan.
Sino naman ang hindi mag-deteriorate? Number 1, yung pagkain, iba. Number 2, yung hindi mo kasama yung pamilya mo. Number 3, wala kang kausap. Number 4, wala yung care na nakasanayan mo. Number 5, yun actually lahat yung number 1. Na wala kang what? Na wala kang hindi mo na napapanood yung mga gusto mong panoorin in your own language or dialect, katulad ni Pangulong Duterte. I don't know kasi nanood daw siya ng TV. Anong pinapanood niya doon? Dutch? Paano magkaroon ng recreation, you know, recreational activity ang Pangulong Duterte kung sa panonood ng TV? I'm not sure, dapat na patanong natin kay spokes ano ba pinapanood ni PRRD sa TV niya. Balita? Paano niya maintindihan yon kung yun ay may English naman din siguro. So, nakakaawa yung Pangulo. And looking forward, I think we're still talking about the interim release niya. At let's look forward talaga na yan ay mapalabas ang Pangulong Duterte. Kasi sa kabila ng you know, I can imagine kanina, alam mo, may kausap ako, no, marami ako nakausap, we talk about PRRD, sabi ko, grabe yung destiny ng ng tao, na very strong mayor, very strong person, si Pangulong Duterte. Nakita natin kung gaano siya katapang, tapos bigla na lang nandoon siya sa kulungan. The problem kasi, wala si Pangulong Duterte sa ICC dahil naduwag siya. Hindi kasi yan yung narrative eh. Wala siya sa ICC detention dahil naduwag siya o kung ano pa man. Kinidnap siya. Pinwersa siya. 'Di ba? Forcibly endorsed doon sa dahig. Yan ang hindi ninyo, yan yung mga mga alpoterang bangag na hindi kayang ipaglaban ng Pangulong Duterte, hindi kayang murahin ang buwaka ng inang Marcos, Tambaloslos at Lisa Tanas at Torre, mga buwaka ng inang yan. Sa halip, ang ina-utter nila ay, I love you, PRRD. Hindi pwede ang I love you, PRRD lang. Ipakita mo na yung mga nagpakidnap kay Pangulong Duterte, kung kaya nilang magmura, okay, sa kanilang mga follower, dapat kaya din nila murahin ang putang inang Addictus Benedictus na si Bangag Jr. Kaya nga sabi ko sa inyo, mapagmatsyag kayo eh. Kawawa yung Pangulo. Hindi naman daduwag ang Pangulo eh. Kung bakit siya nakakulong doon. Bakit siya nakaditin eh. Tinraidor siya, di ba? Sinabi na rin ni Inday Sara na may nagtraidor. Kanina pinakita natin yung ating expose last year. Tapos yun na nga, dahil may intel na nakukuha itong si Anyo at itong bangag na administrasyon. Di ba? Kaya sabi ko, sino ang Delilah na nagpahamak kay Pangulong Duterte? 'Di ba? Ang mga alpotera. Ang sakit na pakiramdam sa nangyayari kay PRRD. Exactly, Palangga. Nakakalungkot ang nangyayari kay PRRD. Kaya sabi ko sa inyo, dapat talaga global approach yan. I-pressure yung mga walang hiyang yan. 'Di ba? Ano pang sabi dito? Ang sabi ni di ba kanina nung naputol tayo, ang sinasabi niya tungkol sa cremation, sabi ni Inday, i-discuss na lang daw niya sa susunod kasi nga hindi siya proclamation. And then sabi niya, ano na mangyayari dito? Kunwari hindi namin susundin yung habilin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. My God. Sabi niya, babalik ka ba? Ang sagot ni Pangulong Duterte, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung mumultuhin kita o hindi. Diba? Sa kabila ng ganong situation, ang Pangulong Duterte ay nakakapag-joke pa rin. Diba? We don't know. Maybe may nararamdaman na siya. Maybe nagpapaalam siya. We don't know. Kasi, yun nga, sabi ni Inday, natural lang din na 80 years old na siya. Kaya nag-iisip siya ng ganon at mabuti na rin daw yon at nalalaman ng lahat kung ano yung kanyang mga last wishes para magawa daw niya yung mga dapat niyang gawin. At sinasabi nga niya, yung objection niya lang, ay hindi siya proclamation. So it's just so sad, mga kababayan. At ang punot dulo ng lahat ng ito ay ang bangag na administrasyon. Di ba? Yan naman ang yan naman ang laman ngayon ng balita. Okay?
Yan ang laman ng balita sa ating bayan. Puro na lang ka-jotahan. Ano pa sinasabi nila dito? Kung ano-ano pinagsasabi ng bangag na bangag na tagapagsalita nila na parang laging lutang. Anong sinasabi nila nung tagapagsalita nila na nalaman nila na si Pangulong Duterte ay butot balat? Ang sabi ng hinayupak na tong si Clarissa Taratara na sinungaling, reyna ng fake news, na mag-exercise lang daw or kulang lang daw sa exercise yung Pangulong Duterte o kailangan lang niya mag-exercise. 'Di ba? Paano mag-exercise yun? Paano wala nga siyang rehab eh. I believe walang rehabilitation program kay Pangulong Duterte. Kasi nga, yung ganyang 80 years old, dapat may mga activity yan. May mga brain activity yan sila. Like, may mga game, may mga board games para sa mga elderly katulad dito sa Amerika. Doon, paano yan? Paano assistin ng Pangulong Duterte? Unang-una, deprived siya sa kanyang basic rights. Ano yung basic rights niya? Food. Hindi niya gusto yung mga kinakain niya. Sino mag-a-assist sa kanya? Kaya siguro ang Pangulong Duterte, hindi natin na itanong, dapat patanong natin kay Harry na although may mga nurses doon, pero yung bedside, yung pagkailangan niya, let's say, for example, kailangan niyang tumayo o gumanyan, di ba? Kasi nga, nakita ka natin, frail and wobbly ang Pangulong Duterte. So, siguro naman, kasi nagbabason siya doon, baka, I don't know kung paano siya nagpupunta sa bathroom. Kasi prone na yan eh. Prone na yan sa fall dahil mahina naman, nakita na natin. So lahat ng ito dahil sa bangag na administrasyon, mga kababayan. Okay? Lahat yan ng mga nangyayari kay Pangulong Duterte ay dahil sa bangag na Pangulo ninyo o Panggulo ninyo. So kitang-kita nyo naman yon. Ano pa sinasabi ng mga hinayupak na ito? Okay? Ang daming okay. Ito. Ano sinasabi dito by the way, yung survey patungkol sa impeachment ni Inday Sara, it's like 42% ang ayaw 42% ang ayaw dito sa pag-i-impeach kay Inday Sara. And I hope talagang mabasura na yan. Ang 30+% yung gusto. Di ba?